A day in my life as a 24 years old na andito sa Nassau, Bahamas. So as you can see nga, nandito ako sa kotse while waiting sa partner ko na andoon sa bank. So ito nga tinatawag nilang plaza dito sa Nassau. It means andito yung mga needed, the most needed. Then this way is going to immigration. Pupunta kami sa immigration tong araw na to. And then, I just feel amazing kasi feeling ko nasa probinsya lang ako. Yung Bahamas is island. So, yung view nila dito is look like in Bicol. Especially ako ay isang Bicolana. So, parang nami-miss ko ang Bicol pag nakikita ko ang view dito. Ito yung pinaka gusto ko dito. Kaya gusto kong lumabas-labas kasi I feel so relaxed, peaceful, So, ayan nga si partner for driving nga siya na wala pang tiwala sa akin mag-drive. So, this time, parang nga kaming parehas naliligaw. Parang hindi siya taga dito. Hindi niya minsan matandaan yung lugar. Ewan ko kung that's age something. Charot. Kapag narinig niya to, papagalitan ako. Pero anyway, ito na nga. Itong way na to is for immigration na nga. So, hindi ko pwede masyadong ma-emphasize about immigration kasi masyadong private yon. So, after immigration, pumunta kami dito para magpaayos ng kotse at ang tagal nga lumabas ng isa. So, after nga din sa auto shop, dumiretso na nga kami dito papunta ng grocery because nung pagdating ko dito is totally, may mga hinahanap akong gusto kong kainin like Filipino food and wala pa naman siyang totally like stock for Filipino food like ingredients, something. So, I asked him if we could go. So, hindi ko na nga na videohan lahat kasi daming tao. Alam mo yung parang first time ka nagbablog na nahihiya ka pang mag-video sa harap nila. So, ito nga yung shop nila na parang similar din naman sa Pilipinas. Yung mga shop natin is similar lang naman. Yan, ako si Enjoy Walk-in, 'di ba? Si kuha ng mga kailangan. Actually, yung mga kukunin ko lang talaga dito is the most important thing. Just need, not the wants because magkaiba yun. Kung wants lang, bakit hindi? Pero kailangan natin i-budget. Dito nga sa part na to, tinatanong niya na kunin ko na lahat ng mga kailangan ko. As in, kailangan muna at saka na ang mga kaluhuan sa buhay. So, kinuha ko yung mga kailangan namin dalawa talaga. As in, pagkain, like yung mga panglinis ng bahay, like lotions ko, wala akong dala. Yun lang naman, hindi naman ako masyadong nagpaka-spoiled sa kanya kasi kailangan ko intindihin ang aming sitwasyon ngayon. At ito na nga, nabili na namin lahat, nabayaran na nga namin. So, at this point, dito ko na na-realize lahat and how much the total of our groceries. So, all of the grocery is $500. So, oh my God, it's so expensive for me. But the one thing I learned here, if you want to get something, don't you dare to convert it to peso kasi manghihinayang ka talaga. Sobrang manghihinayang ka na, what? Sa Pilipinas, ang dami ko nang mabibili dyan. No, hindi mo pwedeng gawin yan dito kasi wala kang mabibili pag ayan yung inisip mo. So, this way nga, pauwi na nga kami neto sa amin. So, lagi ko sa kanya sinasabi na ayoko na gumastos ng ganito kalaki kasi kung sa Pilipinas to makakabili na ako ng ganito ganyan. Pero hindi uubra yun. No! So that's it for today's guys. Abangan nyo yung mga susunod kong video. Ay!